to clarify yung sinabi po ni Edie po ba, pag pumunta ka sa emission, bayad ka ng 600, punta ka ng LTO libre, so 600 po yon. Kung gusto mo naman sa PMBIC, doon ka lang sa isa pupunta, 600 din po yung bayad, pero isang lugar lang po. About yung mga taga-LTO natin na mga walang ginagawa. Yes, Mr. So Senator. doon na lang pa-inspect, physical inspection, tingnan yung brakes, tingnan yung brake fluid, tingnan yung mga mechanical kung umubra pa ba, kung roadworthy, and then i-check. Walang bayad. Kasama na doon sa registration. Hindi dagdag pasakit sa mga vehicle owners, private vehicle owners. If I may lang po, mabilis lang po. Like, to clarify yung sinabi po ni Edie po ba, pag pumunta ka sa emission, bayad ka ng 600, punta ka ng LTO libre, so 600 po yon. Kung gusto mo naman sa PMBIC, doon ka lang sa isa pupunta, 600 din po yung bayad, pero isang lugar lang po. Isang Pero portal lang. yeah, so pareho po yung single, kaya lang, option lang po yun ng motor vehicle owners. We do not impose naman po. Pero yung emission check, para sa akin, importante din yun. Para sa ating environment, pollution. But, I'm telling you, ang malakas na violators sa emission, hindi ito mga private vehicles, because like I said, private vehicles, most of these private vehicles are well maintained by their owners. Ito yung mga ito yung mga malalaki at saka ito mga hauler, ito mga delivery van, ito yung mga hindi masyado minimaintain. Ito yung nakikita natin lahat sa kalye na mausok. Pero bihira ko makita ng kotse na mausok. Meron pero bibihira. Karamihan talaga. Ito yung cargo trailer, shuttle service, tanker, bus, closed van, truck, PUVs pa. Yung mga jeep. Oh, nakikita ko yan. Pwede kailangan siguro yung mga jeep. Meron sa vehicle inspection, kasya ba yung mga jeep doon? O yun, pwede yung mga jeep. Yes, Mr. Lim. Sir Chair, kasi po may batas po tayo na ang public utility vehicles na kumukuha ng prangkisa sa LTFRB o sa DIL, sa local government, dapat po talaga sa gobyerno, sa LTO. Ang problema po, yung mga makina nila, yung motor vehicle inspection service nila, kasama po yan dun sa charter wala po tayong mga makina. So ibinigay nila sa private. Ang hinihingi, kaya po namin dinimanda, kasi sabi ko, ang unahin nyo, yung malalaki. Dapat yun ang unahin dahil yun ang ma-accident. Hindi po talagang pinaparami nila kasi may universal po na makina na pag sinama mo, pwede na po yung bus, truck. Pero yung pong ginagamit ng private motor inspection center, yung pong maliliit na 4,500 to 5,000 kilograms lang. So kung hindi nyo pong alam itong issue na ito, talaga pong malilito kayo, naging po kasi itong negosyo. May gaor po ito Kaya po kami nagreklamo, pinagpapatay nila yung mga PETC na wala namang kasalanan. Nilagyan ng PMBIC, ang tricycle papupuntahin doon. Tapos isasalang yung tricycle noon, 1.8, iaangat ang sidecar. Dahil nga po, upong standard Palang pinilit, hindi po katulad ng PETC, may batas po yan, Republic Act 8749 or Clean Air Act. Nakalagay lang po sa Section 21 na pwede nilang isama ang inspection. Yun lang, Mr. Chair, kaya po kumulo ito. Dapat po talaga tumatakbo na to matagal na. Kaya lang, tama po kayo. Nagipong pera-pera ito. Pinili yung mararami na maliliit. Yung dapat na i-inspeksyon ng malalaki, mga truck na nagdadala ng maraming pasahero o public utility vehicles, hindi po yun ang inuna. Yeah, LTFRB and DOTR do a study on what is Mr. Lim is talking about. Pag-aralan nyo at baguhin nyo yung sistema. It seemed to me na it doesn't work kasi may mga reklamo. Otherwise, kung maayos yung pamalakad yan, maayos yung takbo, wala ang reklamo tayo matatanggap. Kanina pa si Mr. Boy Vargas ng Aldo Tap. Magandang umaga po, Mr. Chair. Ang gusto ko lang pong kagaya po sa LTO. May mga machine po tayo sa LTO dati na dumadaan dyan. Ang problema po ngayon, hindi na nila nagagamit. Ako tingin ko po yan dapat na vehicle inspection, similar to kung ano po yung ginagamit ng mga private motor vehicle inspection, yun din po yung meron ng LTO. But on the part of LTO, pwede po yung mga heavy vehicles. Yung dapat buhayin natin yun. Ginagamit naman po yung iba po. Yung iba po kasi nasira na, hindi po... Kung nasira na, palitan natin o palitan natin ng bago, budgetan natin because we're talking about the safety of the public, of the riding public, safety of the commuters. So Yes. kaya natin, if you need budget, then ilalakad ko sa susunod na budget hearing na magpunduan natin to. Kung saan napupunta sa mga flood control, kung saan ang mga useless, mga inutile, billion-bilyones, why not this? Na napaka-importante because buhay ng mga tao ang nakasalalay. Buhay natin to. Salamat po, Mr. Chair. Yes Diba? po. Gumawa po kayo ng sulat sa amin how we can help you on this. Plano ninyo tungkol sa pagbubuhay nito at magkano ang gastos. And then we will help you as chairman, committee chairman sa Senate sa Public Services.
Diba? Now, balik muna tayo sandali sa mga aksidente. DLTV, nandito yung DLTV? DLTV. Yes, Your Honor. You're from DLTV? Okay. Binayaran nyo na yung nagreklamo sa amin? Your Honor, for Jacqueline Ito Fer- pala, tumataas ka. Akala ko ikaw sa DLTV, no? Hindi po. Data na lang, sir. Ito muna sa DLTV. Unahin ko Sige. muna, first things first. Your Honor, sorry. DLTV. Attorney Michael Mangapo from DLTV. For Jacqueline Fernandez's claims, Your Honor, we will pay her on her terms, Your Honor. Okay, bakit kasi kinakailangan pang masinado bago nyo babayaran? Pinaikot-ikot yung pobre for so many months na lugi sa kanyang negosyo kasi doon sa hindi pa nakakaalam, itong isang DLTV bus na wala ng preno, binangga niya, imbis na, okay lang naman ako doon, imbis na ihulog niya sa bangin o ibangga niya kung saan, binangga na lang niya doon sa karinderya, buti na lang at walang tao doon sa karinderya at that time. Itong mayroon ng karinderya, nawala ng hanap buhay. Nawala ng pambayad sa mga trabahador niya doon. At ang masakit noon, habang wala siyang hanap buhay dahil sira-sira yung kanyang kalendarya, yung bus niya tuloy-tuloy pa rin sa pagbibiyahe, kumikita. At nung pupuntahan niya yung kumpanya ninyo para humingi ng tulong sa Tanyos, pinagtataguan ninyo. Attorney, pinaharap sa inyong attorney. Pinaikot-ikot. Sinabihan na sige, bigyan mo kami ng quotation. Nagbigay siya ng quotation. Inikot-ikot na naman. Nakipag-agree kayo na wag nang magdemanda, wag nang ikulong yung driver, babayaran nyo basta't pumirma ng areglo, ginawa ng pobre. Pinaikot-ikot yun. Pumunta sa amin. Tinawagan namin kayo. Binabagsakan nyo kami ng telepono. No, we're here. Kung hindi pa siguro tayo nagsenado, hindi nyo kami sisiputin. Ganon katigas ang ulo niya sa DLTV. Sobrang tigas ng ulo nyo. Sobra. Ngayon kung sino-sino tatawagan nyo para awatin ako. Heck no. Don't do that. Di ba? Yes, Your Honor. Kayo yung may pudpud na gulong. Pudpud na gulong. Na may pako pa yung gulong. O, bibiyahe nyo. Now, insurance. May insurance yung bus, yes or no? Yes, Your Honor. Kung meron, bakit pinatagal yung pinaikot-ikot? Your Honor. Kasi all you need to do kung may insurance, o ma'am, nabangga namin yung kalendarya, may tatawag sa inyo insurance adjuster. Wala eh. Ilang buwan inabot. So that means may walang insurance. Meron? Yes, Your Ano Honor. klase insurance meron? Your Honor, our insurance is limited to third persons, meaning it is limited to injuries, Your Honor. Injuries? Yes, Your Honor. Damage to properties, third party damage to properties, wala? Wala, Your Honor. Well then, dapat meron LTFRB. Your Honor, regarding po sa third party liability sa LTO po yun, Your Honor. Sa Sa amin LTO. po, sa LTFRB po, ang nire-require naman po namin yung passenger insurance. Nasa yung LTO dito. Dapat meron. Damage to property. Your Honor, may I just So kung wala kayong yes. then I will require LTO na yung TPL, that's TPL, di ba? Third party liability kung tawagin. Alam ko yung TPL na yun, maraming racket dyan eh. Maraming racket dyan. Gusto ko sa TPL, kasama yung damage to property. Hindi lamang doon sa person. So kaya pala, nagpasikot-sikot kayo. Your Honor, let me just explain what happened with that. Mrs. Fernandez came to us on a holiday, so there was no personnel, Your Honor, to assist her. Now, when it comes to